Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutka TV. Ayan, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan i-subscribe. At yung mga nag-subscribe na guys, thank you so much. Yung mga mag-subscribe pa lang, ayan, thank you in advance. And guys, salamat sa support, and ginagawa ko to para sa inyo, para sa mga gusto mag-Macau. Ayan, mag-Macau na. Mag-Macau na habang di pa maigpit yung Macau. Kung kailan maigpit na yung Macau, saka kayo pupunta, di ba? Ngayon na, mahabang maluwag pa, di ba? Ayan, thank you so much sa mga nagsusupport dyan. Ayan, yung mga lagi nanonood. At saka yung mga shoutout sa mga viewers ko sa lahat ng sa iba't ibang lugar. Ayan, shoutout sa inyo. And gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma natin. Ayan, na ang sisipag, diba? Ang sisipag hanggang ngayon. Ang dami na nag-exit. Ayan, na yung mga nag-exit dyan, huwag kayo susuko. Ganun talaga. Meron talaga minsan hindi pa binibigay ni Lord yung pagkakataon, kasi hinahanap niya pa yung best para sa'yo. Huwag kang susuko, kasi lahat ng mga may trabaho dito sa Macau, dyan galing, nag-umpisa din sa palakad-lakad, parang palaboy dito sa Macau. And then ngayon, tingnan mo sila, payapaan na, may trabaho na. Nakakatuwa. Yung mga kababayan natin na nakahanap ng trabaho, nakaka-proud. After how many months balik-balik ng Macau, ngayon may trabaho na. Ayan, congrats sa inyo lahat yung may mga trabaho na nandito sa Macau, yung mga nakahanap na. Ayan, congrats. At sa mga hindi pa nakakahanap dyan, ayan guys, sipagan nyo lang. Kasi kung sa bahay lang kayo, tinatamad kayo, walang mangyayari sa buhay nyo dyan. Huwag kayo magtaka kung hindi kayo makahanap. Huwag kayo magtaka kung nag-exit kayo ng Thailand, kasi tinamad kayo di ba? Ayan, gusto ko i-congrats si Idol ito. Ayan, congrats Idol. This video is para sa mga nag-apply dito sa Macau na gustong ma-inspire sa ginawa mo. Ayan, talagang sipag lang. Totoo yung sinasabi mo, na sipag lang talaga. Ayan, nakahanap na si Idol ng trabaho dito sa Macau. And ayan, congrats. Masaya ako para sa'yo, dahil ginawa mo yung talagang dapat gawin. Sinipagan mo. And tama yan, lagi dapat nakangiti. And number one talaga, unahin natin yung si Lord. Huwag natin kalimutan magdasal. Kasi pag nagdadasal tayo guys, magdasal muna tayo bago tayo mag-apply. Huwag tayong susuko, and lagi tayo dapat positive. Ayan si Idol, dahil sa kasipagan niya, trabaho na sa ngayon. And ayan, punta sa mga agency, pasa-pasa sa doon. Nagtanong sa mga agency. Ayan guys, yung gawin nyo, tanong kayo sa mga agency. Ayan, hindi dapat pag tanong ka guys, dapat nakangiti, happy ka. Pag nakita naman na masayahin kang tao, yan ang gusto mong i-check, dapat nakangiti lagi. Ayan si Idol, pumasok sa isang agency, at luckily nasilik siya. Kinabukasan may tinawagan siya ng agency. Ayan, congrats sa'yo Idol. And para talaga yun sa'yo yung trabaho na yan. Ayan guys, gayahin nyo siya lang mag-isa, nag-iikot, umaraw, umulan, nag-a-apply siya dahil sa gustong-gusto niya makahanap ng trabaho. Ayan, nakahanap na sa ngayon. Tsaka isipin nyo, ang dami niya ng interview, di ba? Kasi guys, naging lesson na rin yung mga previous na interview. Ayan, siguro sa dating interview is kulang siya sa mga may kulang siya doon, kaya binago niya. Ayan guys, yung interview daw niya is di naman daw sila nag-intindihan, nakangiti lang siya. Ayan, malaking faktor talaga yung nakangiti guys. Ngitian mo lang kahit di kayo magkaintindihan.
masayahin sila yan, kukunin kanila, magustuhan kanila. Dapat ganun tayo, masayahin. Kasi pag malungkot ka sa interview, ay nako, tingin pa lang sa'yo ng inchik, tsaula ka na. Hindi ka man lang umingiti, ay malungkot ka. Guys, pag sa interview dito sa Macau, huwag kang kabahan. Kasi ang dali lang, mga basic lang mga interview dito. Ayan si Idol, tingnan nyo, hindi man lang siya nagkaano, hindi man lang daw sa tinanong kung yung sa interview ba, kasi hindi naman sila magkintindihan eh, di ba? Nakangiti lang siya, di ba? Tuwang-tuwa siya ngayon na happy for you, Idol. Tama yan. Kaya yung mga nag-a-apply dito sa Macau, guys, sa dami ng agency dito, imposible yan na hindi ka maano, hindi ka masilik, araw-araw ka magpasa. Ang dami kong in-upload dyan ng mga agency, guys, punta nyo yan araw-araw. Mas maganda mag-isa ka lang, huwag kang magsama. Kasi pag kasama ka, isturbo yan eh. Totoo lang, to be honest. Pag mag-isa ka lang nag-a-apply dito sa Macau, isturbo yan. Pag tinamad yan, damay ka na, tamad ka na rin. Sinabing, pre, ano na tayo? Uwi na tayo, anong oras na? Naka-apat na tayo na agency. Ay, naku, wala na. Imbis na ma-hire ka dun sa pang-5, napigilan ka kasi kasama mo, pagod na. Diba? Hindi nyo lahat mapupuntahan pag may kasama ka. Katulad pag ikaw, mapupuntahan mo lahat kasi ikaw yung nagdidesisyon sa sarili mo eh. Diba? Eh, kung may kasama ka, iisipin mo siya eh, baka pagod na to, ganun. Pag ikaw lang mag-isa, saka huwag kang mahiya. Yung pahiya-hiya mo dito sa Macau, walang mangyayari. Totoo yan. Dapat huwag kang mahiya. Sinasabi ko lagi na pag marunong ka mag-ayos ng mga sakyan, magtanong ka dun sa mga ano, sa mga car wash, mga nagre-repair ng mga sakyan. Kung may nagre-repair ng mga motor, punta ka dun sa mga nagmumotor, magtanong ka kung may quota, tapos pakita mo yung experience mo sa kanila, baka may quota, di ba? Tingnan mo si Idol, hindi niya alam kung may quota eh, nagtanong-tanong lang siya eh. Kinabukasan may tumawag na for interview. Alam nyo guys, sa interview, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. Kasi bago kayo na interview niyan, ang dami niyang resume na tinanggap bago ka nila, kumbaga, sinala na nila yung lahat mga nag-apply dyan. Swerte ka kasi ikaw yung kinuha. Dahil nagdadasal ka, ikaw yung napili. Kasi kung walang dasal guys, walang mangyayari sa pag-apply mo din dito. Number 1, dasal, sipag, yan. Tsaka yung ano talaga, yung desidido ka talaga magkahanap ng trabaho. Diba? Hindi lang nakadepende sa mga barkada mo dito sa Macau guys. Huwag ka, saka na yung barkada pag may trabaho ka na, iwasan mo yan. Yung mga barkada na yan, yun din makakapagpahamak sa'yo dito sa paghanap ng trabaho. Magulat ka na lang, sabay-sabay kayo pupunta sa Thailand. Totoo yan. Oo ganun. Masayangin yung visa mo. Diba? Yung mga nandito sa Macau kararating lang, ay nako, mag-umpisa na kayo, ayusin yung resume nyo, damihan yung experience, maglagay ka doon, maraming experience. Tsaka wag nyong ano guys, wag nyong kalimutan yung mga pinaglalagay nyo doon, memorize nyo dapat. Kasi tsaka doon kayo mag-focus sa nakalagay doon sa resume kung anong interview. For example, cleaner ka, dapat nakatingin doon sa resume mo sa experience mo, kasi yun itatanong interview. Araw-araw ka guys mag-ikot dito sa Macau, mga agency, pasa ka doon, diba? Araw-araw, posible yan. Sa isang buwan, 2 months ka dito, imposible yan eh. Pasama mo yan lahat, mag-isa ka lang, huwag kang magsama ng kung sino-sino, kasi istorbo yan. Huwag kang mahiya. Magaling ka sa mga flower shop, punta ka sa flower shop, magtanong ka may kutas, pakita mo yung picture mo. Kung may video ka sa Pinas, naggagawa ka ng mga bulaklak, pakita mo sa kanya, sabi mo, ito yung trabaho ko sa Pilipinas, magaling ako dyan. Eh, kung may kutas sila, swerte ka, kunin ka nila diretso. Kung marunong ka gumawa ng cake,
punta ka sa mga paggawa ng cake, pakita mo yung picture mo na gumagawa ka ng cake. Oh, diba? Tapos sample yung trabaho mo doon sa Pinas is nag-aalaga ng sa mga pit shop. Oh, may mga pit shop dito, guys. Punta ka sa pit shop. Kung yung trabaho mo naman wala dito, for example, mag-experience mo dati factory worker, huwag ka mag-alala kasi may mga factory din dito sa Macau. Tsaka pwede ka maglagay dun sa resume mo ng mga experience na kung anong trabaho dito, dapat memorize mo lang. Kasi guys, walang hinihingi dito yung certificate of employment. Tsaka hindi tinitingnan nila kung nakagraduate ka, kung nakapag-aaral ka, walang ganun dito. Titingnan lang nila experience mo, yun lang. Hindi katulad sa Pinas, nakatakot-takot yung mga nakatakot-takot yung mga requirements. Dito requirements, passport lang. Ganun. Tsaka yung yung sa medical, napakadali lang. BP lang. Kumatakot dito. Pwede ka nga punta dito, wala kang pinag-aralan eh. Hindi naman titingnan doon kung nakapag-college ka, kung nakapag-high school. Wala, pwede nga dito grade 1 lang eh. Diba? Wala silang dito, di katulad sa Pilipinas, di ka makapag-apply doon pag hindi ka naka-graduate ng high school sa Pinas, diba? College, di ka ay nako. Tapos dito, walang pleasing personality. Walang ganun dito. Sa Pinas, pag gwapo ka, mabilis ka makatrabaho dito. Wala. Pangit, gwapo. Wala silang tinitingnan. Basta tiningnan nila dito yung experience mo. Punta ka dito, wala kang experience. Maglagay ka sa resume mo ng experience doon. Tapos, siyempre, ka rin ng idea. Kumuha ka ng idea sa YouTube. Meron dyan, paano maging cleaner. O, tingin ka doon kung ano ginagawa ng cleaner. At least may idea kami, sagot ka. Ganun dito sa Macau. Magpunta na kayo dito guys habang hindi pa maigpit. Hindi maigpit sa Macau. Kasi kung pupunta kayo dito na maigpit na, bawal na maghanap ng trabaho, yari kayo. Diba? Sayang yung mga araw, diba? Mga gusto mag-cross country na, punta dito sa Macau. Diba? Ayan guys, sana naging inspirasyon nyo si Idol. Diba? Congrats sa'yo Idol. Kung kaya mo, kaya din nila. Diba? Ganun lang. Kaya nila yan. Yung mga wala pang trabaho na naghanap pa, kaya nila yun. Sipag lang. At dasal importante. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa vlog ko, and I love you all guys. Ingat po lagi and huwag mawala ng pag-asa. Stay strong and I love you all guys. Thank you so much.